Hello Cancer, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages po ni Cancer. Una yung mensahe po ninyo ay Three of Swords. Ayan. So, some of you dito, Cancer, maaring have gone through a heartbreak, heartache, maaaring meron dito mga due to separation, no? Sa mga relationships, maaaring ganun ang ganap dito. Kaya, meron kayong nasaktan kayo dito, no? Emotional pain, no? Maaaring ganun din ang ganap dito for some of you. Lumuha ang iba sa inyo in the past. Kasi na to tapos na to, no? Tapos na to. Maaaring nasa healing stage na kayo, pero maaaring at this point, meron pa kayong nararamdamang bumabalik, no? Doon sa sakit. Maaaring meron mga sitwasyon dito na nakakapag-remind sa iyo, no? Ng kung ano ang nangyari in the past. Kaya, na to, parang nare-refresh lang sa isip ninyo, sa damdamin ninyo, yung sakit, no? But definitely, this is, tapos na to. Over na ang heartbreak na ito. So, parang kumbaga ngayon, maaaring naiiyak kayo, nasasaktan kayo at times, pero aftermath na lang yan ng kung ano man ang naging dahilan ng separation na to or ng heartbreak na ito, no? So, we have Page of Swords in reverse. Maaaring ang iba sa inyo dito pagod, no? Napapagod na kayo sa mga ginagawa ninyo or napapagod kayo sa sobrang busy siguro ninyo or maybe napapagod kayo dahil siguro sa kakaisip din, or maaring hindi lang physical ang exhaustion na nararamdaman ng iba sa inyo dito, Cancer, but maybe also yung sa kalooban ninyo, no? Emotional exhaustion siguro ang nararamdaman ng iba sa inyo dito, no? For others of you, maaari din na merong chismis dito na marinig kayo or matanggap kayo dito, no? May mga impormasyon na walang katotohanan, chismis lang ang maaaring makarating sa inyo at this time. Chariot energy, this is beautiful energy, no? Dahil moving on na kayo, no? Moving on. Talagang papunta na kayo doon sa pagsasara ng pinto ninyo from this energy sa Three of Swords energy. Yun nga lang, ngayon, maaaring na-remind lang kayo of what happened in the past, kaya medyo nasaktan kayo dito. But, in fact, talagang papunta na kayo, nagdesisyon na kayo dito na umusad na, no? Mag-move on na, mag-move forward na sa buhay. Kaya siguro ngayon, nilalabanan na ninyo kung ano man ang sakit na to. No? Doon kayo papunta sa paglaban, doon kayo papunta sa pagkontra talaga as much as possible na kung ano man ang sakit na naramdaman ninyo dito in the past, no? So, maaaring may ganun ang ganap. Papairalin ninyo dito ang willpower ninyo, papairalin ninyo dito yung disiplina, determination, and focus na umusad na, mag-move forward na, mag-move on na with your life, okay? So, what else? We have Queen of Swords energy. Talaga namang ang gagawin ng iba sa inyo dito, you are going to try na pairalin ninyo dito ang willpower ninyo, no? Maaring alam na ninyo din parang merong acceptance na kayo dito, yun ang napipick up ko. Merong acceptance na kayo unti-unti, no? Nagkakaroon na kayo ng linaw sa isip, sa dibdib ninyo, sa nararamdaman ninyo na it's about time na to move on with your life. It's about time na tanggalin na, sarahin na yung chapter na to, kung ano man ang Three of Swords energy na to, na nagpasakit ng inyong damdamin, nagpasama ng inyong nararamdaman dito. Ano man ang dahilan yan, looks like you really have started to accept what happened already or kung ano man ang naging dahilan yan. Kaya desidido na kayo, malinaw na din sa isip ninyo na ito na ang tama ninyong gawa, na mag-move on na kayo sa buhay, mag-move forward na kayo, no? Yun ang ganap dito for some of you. So, good luck, Cancer. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot.
Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Scorpio. Pauna mensahe po ninyo ay Four of Swords energy. Scorpio, pagod na kayo, no? Pagod na pagod kayo. It's either physical, mental, or emotional exhaustion ang nararamdaman ng iba sa inyo dito. Maybe you've been too busy, no? Too busy thinking, too busy strategizing, too busy doing things, or, performing your duties and responsibilities or other things pa ang inaasikaso ninyo. You just have to relax, no? You just need to relax para nang sa gayon makapag-replenish kayo ng lost energy ninyo, makapag-recuperate kayo, makapag-rejuvenate kayo. It's all you need right now, no? So, mag-relax kayo, step back a little from what is causing you stress, or step back a little from what is causing you this exhaustion, no? Kasi kailangan ninyo na mag-recuperate muna. Kailangan ninyo na maging physically, emotionally, and mentally fit uli kayo so that you can get back to balance, okay? Para nang sa gayon, mas magiging productive kayo, mas mape-perform ninyo ang mga dapat ninyong gawin, mas magagawa ninyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin, ano? Mas focused, concentrated kayo sa kung ano man yan, diba? Kasi ngayon parang you're all over the place na, may imbalance na nangyayari dito. Kaya maaaring hindi ninyo na magagawa or mapaperform ang mga bagay na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin or gawin, no? For others of you, maaaring iniimbitahan kayo dito na magpahinga. It's because may mga gabay siguro sa inyo na kailangan ninyong ma-pick up, and when you are too busy, when your mind is busy, when your body is busy, most likely hindi ninyo talaga ma-access kung ano yung mga mensahe, intuitive messages na pinaparating sa inyo ng Divine Universe, because your mind and your body is preoccupied with something else, diba? Kaya when you are resting, when your body is rested, when your mind is resting as well, with that, no, mas maririnig ninyo ang inyong sarili, mas makakapag-tune in kayo sa inyong higher self, mas makakapag-tune in kayo sa inyong intuition. Kaya maybe that is something that you really need to do para na makapag-contemplate kayo, makapag-muni-muni kayo, makapag-reflect kayo, no? So, what else? We have Nine of Swords energy. Ayan. Kaya pagod na kayo, no? Kasi pag stressed out ang inyong isip, sumasama ang katawan dyan. Diba? Napapagod din kayo physically kapag pagod ang isip ninyo. Kaya most likely, ang iba sa inyo dito, Scorpio, ganun ang ganap, no? Marami siguro kayong iniisip, malalim ang iniisip, stressed out kayo, maaaring nagkakaroon na ang iba sa inyo dito ng anxiety, no? Kaya, kailangan nyo talaga na magpahinga, no? Kailangan ninyo na magpahinga to give your mind and body a rest, okay? Kasi parang sobra ng dito, sobrang pagod na kayo kakaisip, no? Maaaring ang iba sa inyo may problema talaga dito, kaya yun that is what's causing you stress. That's what's causing you sleepless nights. No? Maaaring in the middle of the night, magigising kayo, tapos hindi na kayo nakakatulog ulit, no? Dahil sa kakaisip. Yun yung stress ang gumigising sa inyo, Scorpio. Kaya kailangan ninyo dito na mag-step back muna kayo dito sa kakaisip, sa kakaproblema, no? If you need help from other people, do so, no? Do so. Kung sa tingin ninyo, kailangan ninyo dito ng tulong, kung sa tingin ninyo, kailangan ninyo dito ng makakausap, don't hesitate to reach out to people na mapagkakatiwalaan ninyo ng inyong kwento, and then share it, no? Share it, kasi you never know, baka yung mga tao makakausap ninyo can give you a different perspective. I can give you an idea, can give you referral, can give you enlightenment. You never know kung ano ang pwedeng maitulong sa inyo ng pakikipag-usap sa iba. Okay, Scorpio? You don't have to carry all the burden by yourself. Okay, we have the Ten of Swords energy. So this is really good. No, this is really good kasi
It feels like to me that this is related to this Nine of Swords energy. One day, you know, through contemplation, through reflection dito na gagawin ninyo, which is most likely gagawin ninyo, yan ang napipick up. Kaya makakarating kayo sa Ten of Swords energy because you are putting an end to whatever this difficult situation na iniisip ninyo dito. You are cutting the cords na, no, between you and whatever this problem is, kung problema man ito na iniisip ninyo. You are moving on dito. This is a moving on energy din kasi you are choosing your happiness, your peace, your harmony, your life, your happy situation. Yun ang hinaharap ninyo dito, no? Kaya maganda to na maaring sa pagko-contemplate ninyo dito or pakikipag-usap sa ibang tao, maybe you're gaining new perspective dito, new hopes, new optimism. Kaya magdedesisyon kayo na mag-walk away na kayo from this situation at magsimula na kayo ng bagong buhay, no? You're going to na dito to move on or break away from whatever anxiety, no, na nararamdaman ninyo. And mas mag-aano na kayo dito, mag-move on na kayo sa buhay, mag-move on na kayo from this situation. So, you're heading towards the light dito, you're heading towards peace, no? Kaya napakagandang simulain ang gagawin ninyo dito is Scorpio. We have Ace of Cups, and speaking of new beginning, and this is a new beginning energy, and napakaganda ng papupuntahan ng ninyo sa ngayon. This is really a beautiful shift of energy na mangyayari dito, because Ace of Cups is a new beginning. This is a fresh start, no? And this could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon, depende sa kung ano yung difficult situation na tatapusin nyo dito. Papunta na kayo sa inyong inner peace, papunta na kayo sa peace of mind, papunta na kayo sa inyong serenity, tranquility, happiness, joy, love, no? Dito sa Ace of Cups. You will be feeling overflowing of joy na dito is Scorpio. Finally, you would be able to come out of whatever troublesome or difficult situation na pinanggagalingan ninyo dito, magiging masaya na kayo dito. No? There is a beautiful energy shift dito na magaganap for some of you. This is going to be an emotional one. Sobrang pasasalamat dito ang gagawin or mararamdaman ninyo, Scorpio. This is an overflowing of joy that you are going to experience dito, kaya overflowing of gratitude din, no, ang mararamdaman ninyo. So, this is really a beautiful energy then, because this means overflowing of blessings, diba? Yung cup, this is the hand of the universe, of God, at ino-offeran ka dito ng overflowing of blessings. Yung tubig, diba? Coming out of this cup is overflowing. So that is overflowing of blessings, overflowing of joy, overflowing of love na maaaring maramdaman ninyo at this time. Kaya, you will be blessed with different kinds of things. At ang maganda dito, kung ano man ang mga blessings na ipapadala sa inyo ng Divine Universe dito, it is in abundance. It's gonna come in abundance. So, depende sa inyong sitwasyon, kung anong pangangailangan ninyo ngayon, that is what's going to be provided to you, that will be given to you, whether it is love, money, opportunities, peace, regardless kung anong kailangan ninyo sa ngayon, that is going to be brought to you sa ngayon in abundance. So, good luck, Scorpio. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Pisces. Paunang mensahe po ninyo ngayon ay the Emperor energy. Napakaganda nito because this is promotion for some of you. No? Yun ang na-pick up ko right off the bat. Some of you will be promoted to a leadership role. Maaring mag-level up ngayon ang inyong posisyon sa trabaho. For others of you, maaring nandun na kayo sa posisyon na yan, nasa mataas na kayo na posisyon, nasa tawag dito, managerial position na ang hawak ninyo sa ngayon. That is possible.
For others of you, this could be magiging tatay na kayo, no? It's either you will be a dad na sa ngayon, or maybe you are already a dad at or grandpa, and maaaring you are going to have an important conversation with your kids. Maaaring ganun ngayon ang ganap, no? Parang magpapakatatay kayo ngayon, maaaring ang mga anak ninyo is going to reach out to you at kailangan kayo nila ngayon, kailangan ng support ninyo, advice ninyo, mga ganon. It is also possible na kayo siguro yung lalapit ngayon sa dad ninyo or grandpa ninyo or whoever that is na tinuturing ninyong father figure ninyo. So, maaaring may mga conversations na magaganap, important conversations ngayon between you and your dad or between you and your grandpa, no? Maaaring ganun ang ganap. So, what else? We have Queen of Cups. Ayan. So, there is dad, there is mom. No? Pisces, maaaring ang iba sa inyo dito ay kailangan ninyo yung support ngayon ng parents ninyo. Both mom and dad. Maaaring kailangan ninyo ngayon. Maaaring nagre-reach out kayo to your parents sa ngayon and kailangan ninyo ng advice nila. Kailangan nila ng kailangan mo yung suporta nila, yung mga ganon. Kaya good luck to you, Pisces. Posible din na ang ganap dito for some of you is maaaring kayo yung mom or dad, no? Maaaring single parent kayo, kaya you are assuming the role of dad and mom at the same time. Posible din yan for some of you, no? But of course, it's not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, alright? For now, Pisces, talagang maaaring kailangan ng ibang tao dito yung inyong compassion, yung inyong sensitivity, no? Yung inyong kindness, yung pagiging supportive ninyo, yung pagiging empathic ninyo. Maaaring kailangan ng ibang tao ngayon sa paligid ninyo ang kindness, ang compassion ninyo in any form, no? Kaya maaaring may mga taong lumalapit dito sa inyo asking for advice or asking for support, emotional support. Maaaring ganon ang ganap. So, what else? We have the Seven of Cups in reverse. Ayan. So, for others of you dito, Pisces, maaaring meron kayong clarity na makukuha. Maaaring in the past, naguguluhan kayo, wala kayong direction, maaaring ganon, no? Walang clear direction. Pero ngayon, maybe kung ano man ang iniisip ninyo, ano man yung magiging decision ninyo, it's all with clarity na, no? Kasi you've got the enlightenment that you need already. Maaaring manggagaling yan dito sa Queen of Cups or sa Emperor energy, no? Nalalapitan ninyo. Kasi maaaring humihingi talaga kayo ng advice. Maaaring humihingi kayo ngayon ng opinion. Maybe you have gained new perspective dito, new ideas. Kaya mas malinaw na sa isip ninyo ngayon kung ano ang path na tatahakin ninyo. So, posible din yan, no? We have Knight of Cups energy. Ayan. So, there is an apology dito na maaaring dumating sa inyo, no? Maaaring merong nakagawa ng hindi masyadong maganda sa inyo in the past and maybe that person is going to ask for your forgiveness sa ngayon, no? In terms naman of relationships, no? Maaaring may bagong love connection dito na mabubuo between you and another person. Someone, no? If you're single, someone is going to approach you, to reach out to you at maaaring magpahayag na ng kanyang romantic interest sa inyo. That is possible, no? There could be someone dito that is going to ask you out on a date. Maaaring ganun ang ganap. Or maiimbitahan ka para maging date niya sa isang, naririnig ko sa prom. may date kayo sa prom dito, maaaring ganun. Or it could be an invitation to a social gathering at maaaring ikaw ang napili ng taong ito na maging date niya doon sa kung saan man itong gathering, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.